Day 2 here in Thailand. So ito guys ay pupunta na kami sa station ng Walumpong train station kasi magko-cross kami from Thailand going to Cambodia. So doon kami sa Walumpong train station kasi yun yung pinaka-cheapest na fare going to the border of Cambodia. So ito yung sinakyan namin. No? We booked this one through Bolt. Alam niyo ba guys na pag magbubook kayo sa Bolt ay yun ang pinakamura na fare kung saan kayo na destination pupunta. So much cheaper kung sa Bolt kayo na application magbubok ng inyong ride. So ang syala pa ng mga sasakyan nila kasi mga private car ito. So ito na nga guys, nakaabot na kami dito sa Walumpong station. Pero sad to say kasi na-late kami ng mga around 3 minutes. So amakin nyo, 3 minutes lang yung late namin. So, iniwan na kami ng train. So, wala kaming choice kundi mag-wait na naman ng another nila na trip. Yun yung sa hapon na which is 1 p.m. Kasi nga na sira namin yung itinerary namin. So, wala kaming choice kundi i-wait na lang yung next namin na trip na which is in hapon. So, ayan, nagtitiktok-tiktok na lang kami around the area kung saan kami makapwesto or makahanap ng magandang place. So, nag-walk around na lang kami doon sa loob ng Walumpong station. Anyway guys, so napakalaki pala ng Walumpong station. So kung makikita ninyo, yun yung mga display na mga old train nila na preserve nila. So yan, lumabas kami. Ito, sa tabi lang ng station, meron dito parang school na may mga iba-ibang flags ng different countries. Ayan. So napaka-clean ng kanilang environment dito. So, ayan, nag-walking kami outside ito ng Walumpong Station. So, di mo talaga akalain na ganito kaganda yung lugar nila, no? So, makikita mo yung mga sasakyan, syala, may mga bus pa. So, dito na area, ito yung bus station kung saan kami ay nag-charge ng aming mga phones. Ayan, so kung mag-charge kayo ng phone pala dito guys, walang kukuha nun kung sakasakaling iiwan ninyo na naka-charge, no? Pagbalik ninyo, andyan pa rin yung phone kasi may CCTV dito at saka meron ditong free wifi sa kanilang bus station. Social, di ba? So, ayan yung charging port nila, no? Sana may ganito din sa Philippines. So, ayan, na-amaze na talaga kami dito sa area nila, guys. So, ito naman yung sa entrance ng Walumpong Station. So, naghanap na kami dito ng makainan, no? Kasi, around 8 a.m. in the morning pa ito. So, pumunta kami dun sa taas ng Walumpong Station sa second floor nila, kung saan may mga cafe doon pero hindi namin bet. Kaya umalis kami doon at saka naglakad-lakad dito sa may bandang labas nila. So, meron dito parang bridge at saka meron sila ditong so, may nakita kami ditong bakery. So, namili muna kami ng tinapay. So, ayan yung mga tinda nila. So, meron din sila ditong milk tea. Pero hindi na kami bumili ng milk tea. Instead, tubig na lang yung binili muna namin. So, after namin bumili ng tinapay, so, pumasok na kami ng Walumpong Station at kumuha na kami ng ticket agad para hindi na kami malate. Tapos, nag-wait na kami ng train dito sa gilid ng railing station. So, nakakuha na kami ng ticket at secured na talaga. This is 49 baht each. So, around 98 pesos, I guess, sa Philippine money. So, ito yung namin, nakaabang na kami dito sa Bay 8 ng train station. So, hinihintay na lang namin dito yung train na dadating ng exact time at saka exact na time din sila aalis, mga 13:05. So, that is around alauna 1:05. So, at this moment, nakasakay na talaga kami sa train. So, ito, lower nyo yung expectation ng train ng Walumpong Station kasi hindi siya air-conditioned na train. So, iba siya na type na train, yung luma talaga nila na train. Pero, mai-enjoy mo naman yung mga view na makikita mo dito pag once na nakasakay ka na. So, 4 hours nga pala ang biyahe from Walumpong Station going to Aranyapratit Station. So, doon kami mag-stop sa Aranyapratit Station. So, alam niyo ba guys na ito yung pinakamurang way na mag-commute kayo from Thailand going to the border of Cambodia. So, marami din mga tao dito na locals na ito yung sinasakyan nila going to the different parts
doon sa rural part ng Thailand, no? So, yung mga naninirahan doon na malapit sa Cambodia, ito din yung mga sinasakyan nila, guys. So, kung titingnan ninyo, so, maa-amaze talaga kayo dito sa train na ito kasi dumadaan siya sa mga gitna ng kalsada. Tapos yung mga sasakyan naman ay magsa-stop lang sila. Kumbaga, kasali sila doon sa traffic light. Parang may traffic light doon, guys, na kasi stop lang talaga ang mga sasakyan. Hindi sila magpo-cross kasi dadaan muna yung train. So, yung train na ito, guys, is dalawa lang ang yung biyahe niya, isa sa morning at saka isa sa afternoon. So, ni-research namin kung ano yung biyahe niya para hindi kami mawala. So, yung biyahe na in the morning is dapat 5 AM yun. So, yun yung dapat first namin na schedule talaga na dapat sasakyan namin or i-grab namin na schedule. Kasi nga, ito lang yung way para mas early kami dadating doon sa Cambodia. Pero kasi nga, na-late kami, no, ng 3 minutes lang na late. So, iniwan na kami ng train. So, wala kami choice kundi mag-wait na lang kami ng schedule. So, ito yung mga station na dadaanan ng train. So, daming station na dinaanan ng train. So, more or less, mga nasa 19, more than 19 pa na stations. So, makikita mo talaga dito, guys, kung mag-commute ka ng ganitong klase ng sasakyan nila. Makikita mo talaga yung improvement ng Thailand, no? Parang nakaseparate yung kanilang mga buildings doon sa agricultural land, whatsoever pa dyan. At saka, makikita mo talaga yung mga iba-ibang temples na nakabuild doon sa mga iba-ibang locations or kumbaga sa mga iba-ibang stations. At saka, napakalawak pala talaga ng Thailand as in. So, yung mga locals dito, nagdadala sila ng mga tawag nito, yung parang inhaler kumbaga sa atin. So, kasi siguro may nahihilo sila pag sumasakay sila dito sa ganitong type na pag-commute nila. So, kami pinagdala din kami ng inhaler kasi langhap mo talaga, I mean, yung hangin na galing sa labas. So, makikita ninyo green land. So, yan, madadaanan lahat ng mga tawag nito kalsada, no, na so ayun na naman, nakadaan na naman kami ng isang highway kung saan ay nag-stop lang mga sasakyan para dadaan muna ang train. So ang train na ito is kakaiba talaga. So as in, na-amaze lang kami kasi first time namin na ganito yung commute namin, no, going to another country. So as you could see, guys, yan, maraming mga tao din yung sumasakay sa ganitong kind na commute kasi nga makakatipid ka. So after namin makababa doon sa Rania Park Station, sumakay kaagad kami ng tuk-tuk para pahatid kami dito sa border ng mismong Thailand. So ito yung border ng Thailand. Maraming mga tao din yung papalabas ng Thailand. So dadaan ka talaga sa immigration nila para magpatatak. So sumusunod lang kami kung saan yung mga karatula for foreigner. So tayo mga Filipino, we are free of visa kasi part tayo ng Southeast Asia. So ito yung part kung saan ay nakalagpas na kami ng border ng Thailand at saka papasok na kami ng Phuket Station. So ito yung tinatawag na Friendship Bridge. So dito, guys, so mag-iingat kayo sa mga tao na sa borders kasi maraming nang scam at saka nag-o-offer ng rides going to center of Cambodia. So, ito na yung time na kung saan ay nakalagpas na kami sa immigration. So, ayan. Ang saya-saya namin dito na part. So, ang saya-saya namin dito na part, guys, kasi nakalagpas na kami sa immigration. Ayun, ang bilis-bilis lang kasi wala kaming visa. So, visa-free ang mga Filipino na pupunta ng Cambodia. So, ayan yung mga pictures na kuha namin dito sa Friendship Bridge. Until such time, ay may nakilala kami dito na lalaki na kung saan ay nag-offer siya ng ride. So, ginrab namin yung offer niya. So, ayan, ang sabi dito ay magbabayad kami ng 150 baht each para makapunta kami sa mismong hotel na kung saan ay magsistay kami doon for 2 nights. So, yan, gigrab namin yung opportunity kasi alam namin na nagtitiwala kami doon sa tao na yun. So, yung hindi pala namin alam, guys, is
na-scam pala kami ng mamang yun. So, ayan. So, wala kaming choice kundi nagbayad na lang kami kung ilan yung napagkasunduan. Sabi doon is 150 baht. Magdagdag kami ng 50 para ihatid kami doon sa mismong hotel. Pero yung pagdating namin doon ay iniwan lang kami doon sa may parang maliit nila na terminal. Tsaka hindi namin alam doon yung area na yun. So ang ginawa na lang namin ay nagpahatid na lang kami ng tuk-tuk going doon sa aming hotel. So nung nakarating na kami sa hotel ay pahinga lang kami saglit tapos nag-ikot-ikot na rin sa Cambodia. Para nga masulit namin yung time guys, so nag-ikot-ikot kaagad kami dito sa Cambodia kahit gabi na. Kasi alam namin na may mga foreigner pa rin na nag-ikot-ikot kahit gabi na dito sa Cambodia. So hindi namin alam kung safe ba ito na country kasi hindi namin din alam yung language nila. At saka kukunti lang dito yung mga nakakaintindi ng English. So that's why pag may ma-encounter ka na marunong ma-English, magtanong ka kaagad kung saan yung mga gusto mong puntahan. Pero usually, mga foreigner ay marami din dito na nag-iikot-ikot or nag-stay. So, dito kami sa Siam Reap, no, na Cambodia. So, pupunta kami ngayon sa pub street nila. So, doon daw yung may mga iba-ibang bars at saka may mabibilihan ka din doon. May mga market, night market, kumbaga. So, ganito na ang night time ng Cambodia sa Siam Reap, Cambodia. So, ito ang night time nila. So, okay naman din, no? Parang Pilipinas lang din. Pero medyo nalito kami dito sa currency nila kasi naka-dual currency sila. So, before pala kami pumunta dito, guys, ay dapat magpapalit muna kayo ng dollars. Kasi, yung dollars, alam mo naman na useful yan, no? Sa lahat ng country, pwede ka makapag-exchange. So, dito, dual currency sila. So, tumatanggap sila ng real at saka Cambodian real or US dollar. So, much prefer nila, guys, na dollar yung ipambayad mo. Pero, yung sukli nila ay in real. So, that's why very confusing sa amin yung pera nila. Kasi nga, mababang halaga, pero marami kung bibilangin mo. So, yung tawang-tawa pa nga kami dito kasi hindi nga talaga namin yung alam. Nagko-convert pa kami ng pera sa dollar to real para ma-estimate namin kung ilan o magkano yung nare-receive namin na amount. So, ayan. So, tinatanong ko dyan si kuya kung magkano ba yung $1 in real. So, sabi niya 24,000 real daw. So, amakin mo yan. So, mayaman pala tayo dito sa Cambodia. Now, when it comes to counting in pieces or wala silang coins dito, no? Ano talaga? Pera talaga na papel. So, ito naman yung pub street nila. So, tingnan mo dyan, guys. So, napakaraming foreigner, iba-iba. So, diverse people talaga ang andito. So, may mga foreigner na di mo alam kung Filipino ba, kasi may mga nakakaintindi din minsan ng English at saka meron din mga nakakaintindi ng Filipino, siguro nakapag-asawa ng Filipino, hindi ko alam. So ayan, so enjoy na enjoy kami dito kahit medyo bugi na sa feeling kasi nga yun, mahaba yung biyahe namin. So ayan, so naglalakad-lakad lang kami dito, naghahanap kami ng makainan, pero usually pag ganito kasi, pag mga bars ay hindi na kami tumutuloy kasi nga we are not into this kind of lifestyle dito sa Philippines. So yan lang, tinitingnan lang namin kung ano talaga yung style dito sa pub street nila. Pero nakakatuwa kasi marami talagang foreigner, no? So yung mga Cambodian citizen ay para lang din mga Filipino. So sometimes nakakaintindi sila ng English, pero mostly talaga ay na-encounter namin dito ay hindi marunong mag-English. So kailangan namin translate, nag-google kami para tanungin kung ano ba or sinusulat na lang namin. So ayan. So pumunta kami dito sa may night market kung saan ay naghahanap kami ng mga souvenirs. So ayan yung mga souvenirs nila, ang dami guys. So parang Thailand lang din kumbaga yung mga ano nila, yung binebenta nila. So depende na lang talaga kung i-grab mo yung
yung price nila kasi in dollars dito. Parang nasya-shock pa kami. So, bumalik kami muna dito sa Pub Street. So, saka na kami bumalik doon sa night market. Kaya gusto namin ma-enjoy. Tsaka hindi pa kami nakapag-picture dito. At tsaka gagawa kami ng transition ito. Nakiusap pa kami sa isang citizen nito, tuk-tuk driver yon na kuhaan niya kami ng video dito sa may Pub Street talaga na nakalagay sa kanilang karatula. Ayan. So, okay naman din. Approachable naman din si Kuya. Then, after nun, so, ayan. Ilang take kami dito sa ganitong scene. Kasi nga, may maraming dumadaan at saka si Kuya parang hindi masyado marunong maggamit ng phone. So, doon lang. Siguro nako-confused lang siguro siya sa button ng phone. So, ayan. So, nag-i-enjoy lang kami dito. Ayan. So, marami pala din dito mga tao talaga na iba-iba. So, makikita mo talaga na kahit saang lugar na Cambodia ay may mga foreigner din, no? Hamakin mo, parang province lang ito, kumbaga sa atin. Hindi pa ito yung mismong sentro ng Cambodia. So, pag pupunta ka siguro ng Phnom Penh, so doon maraming makikitang maraming foreigner. So, dito ay okay lang, no? Parang ano lang din, Philippines. Ayan, naglalakad-lakad kami sa mga daanan nila. At ayan nga, nakahanap kami ng makainan. Dito lang ito sa may unahan lang ng Pub Street. So, ayan, na-try namin itong mga kakaibang pagkain nila na hindi namin naiintindihan. Oh my gosh. So, ayan. So, tikim-tikim. So, habang titikman namin, so, yung kasamahan ko, bumili siya ng siopaw doon sa kabila. So, ayan, si Ma'am Flor. So, parang okay lang sa kanya yung lasa, pero sa amin kasi, parang ang nakain lang namin talaga dito is yung tawag nito, itong parang pansit nila. Pero yung mga sabaw-sabaw, parang hindi namin naiintindihan masyado yung lasa. Pero okay lang naman din, no? Especially pag nasa mga ganitong country ka, kailangan ay makisabay ka din sa kung ano yung mga benebenta doon na pagkain para ma-try mo naman, di ba? So, ayan. So, enjoy na enjoy kami dito, guys, habang kumakain kami dito sa tabi ng daan. So, ito na lang ata yung only na store na open pa sa time na yan kasi nung dumating kami ng Cambodia, almost 6 p.m. na. So, nag-iikot-ikot pa kami mga around alas 8 na ata ito. So, yung mga ibang stores ay sarado na. Tsaka yung mga ibang market ay sarado na din. So, nahirapan kami maghanap ng makainan. So, dito na lang kami na padpad. So, ayan. So, anyway, yung kanilang parang pansit, no? Pad nila, hindi ko alam kung anong, kalimutan ko yung name. So, masarap naman talaga yan. Pero yung spices o yung parang, dinadagdag nila na, kumbaga, parang, nila. So, enjoy namin yung food kasi gutom na din kasi kami niyan that time. So, wala kaming choice kundi kumain talaga at saka kailangan may laman yung mga sikmura namin kasi tomorrow mayroon na naman kaming gagawin. Pero anyway, guys, yung pagkain na yan ay naubos naman din namin. No? So, kasi, yun nga, gutom na gutom kami at saka ito na lang talaga yung only na food stall nila na open, kaya no choice kami. So, aside maghanap pa kami ng makainan. So, ayan guys, after namin kumain dyan, ay bumalik kami doon sa night market at saka namili kami doon ng mga pasalubong namin o yung mga souvenir namin. Tsaka, doon kami nagtagal. Hindi na namin nakuhanan ng video kasi nga nabisi na kami pamimili ng mga ano-anong kaanik-anik sa buhay. So, ayan, tinatapos na namin yung pagkain dyan. After nyan, ay bumalik na kaagad kami doon sa hotel namin. So, alam niyo ba dito sa Cambodia, guys, kahit gabi na, ang dami talagang tao. Pero, yung mga store nila, syempre, limit lang din. So, yung mga bar lang open. So, ayan. So, kinaumagahan guys, ay nag-book kami ng 1-day tour para sa Angkor Wat Temple activity namin. So, ayan, dito kami sa counter nag-pay ng $5 each. Ay, hindi pa pala kami nag-pay dito. So, tuk-tuk pala yung napili namin na sasakyan
guys. So, papunta na kami nito sa Angkor Wat. So, ayan. So, yung mga madadaanan mo na mga temples, may mga tapos at saka meron din mga hindi pa tapos. So, ang dami talagang temples dito sa Cambodia. Ma-amaze ka talaga sa laki ng mga temples na makikita mo habang papunta doon sa Angkor Wat. So, yung Angkor Wat, yun yung pinakamalaking temple nila na nababasa natin usually sa mga book. So, ayan, nai-enjoy namin yung hangin. So, before kami pupunta doon sa Angkor Wat, ay pupunta ka muna dito sa building na kung saan ay bibili ka ng ticket na cost ng $37. So, fix talaga yun kasi yun yung ng pamahalaan nila. No, na $37 talaga yung ticket na one day tour sa Angkor Wat, including na doon yung sa Thumb Rider at saka kung yung hiking na sinasabi nila. So, dito na building, so meron dito yung counter na makikita mo. So, may mga din dito, ATM machine, souvenir shop, para siyang maliit na mall, kumbaga. Pero dito talaga yung station kung saan ay bibili ka talaga ng ticket. So, dadaan ka sa parang nila, tourism, office, something like that. So, di ko alam kung ano ang term. So, ayan si Kuya, sumalubong sa amin, kung bibili ba daw kami ng ticket. So, ayun. After nyan, ay tinuruan niya kami kung ano yung gagawin, kung saang counter, and interview. So, ayun, yung counter, kung saan kami ay kuha ng ticket. So, meron din dito, 3-day tour. So, depende na lang sa inyo kung ano yung pipiliin ninyo na araw or kaya ba ninyo ng one day tour. So, sa amin, one day tour kasi nga, hindi naman kami magsistay dito ng matagal. So, more or less na sa mga pangalawang araw namin ngayon. So, yun. So, bait ni Kuya kasi tinuruan niya kami kung saan na counter kami magkukuha ng ticket for one day tour. So, before pala guys na pupunta dito, kailangan may dollar kayo kasi dollar yung tinatanggap nila. Pwede din pala real. So, ayan si ate para siyang yung kumbaga yung flight attendant nila. Pero siya yung sa information. So, yan. Magsistay ka dyan kasi pipicturean ka nila, may makukuha kang ticket na may picture mo, no? So, yun yung ipapakita mo sa lahat ng mga passes kung saan na tour included. So, ayan. So, nagpila kami dyan. Yan. Binigay namin yung passport at namin dyan. Tapos, ayan, napicturean kami isa-isa para sa ticket. So, mahal ng ticket nila actually guys. So, one day is $37 US dollar. So, pag 3 days, so more or less, mas mahal siya. So, mga parang aakyat at ng 3,000 kumbaga sa atin. So, ayan. So, wala masyadong tao dito na nakapila. Kami lang. Kasi siguro nauna na yung iba or yung iba kumuha ng 3-day tour. So, hindi na sila dadaan dito. Once ka lang dito dadaan kung kukuha ka lang na ticket mo. So, after nyan, so ayan, nagbayad na kami in dollar. So, tingnan mo nga, diba? Kung i-convert mo yung $37 sa peso, more or less nasa 2,000 plus din yun. So, di pa namin alam dito na time kung masusulit ba namin yung pera na binayad namin sa tour na ito kasi one day lang siya. So, parang pa kami, tawag nito, di pa namin alam kung okay ba o hindi. No, kasi wala kami choice. So, one day lang talagang nakalaan para sa amin. So, before nyan, so bago kami proceed doon, hintay kami ni Kuya sa labas, yung tuk-tuk na nagdala sa amin kanina na driver. So, kuha muna kami dito na clip para sa TikTok, namin, transition. So, yan, no? Parang mga syungala ang peg. So, ayan. After nyan, may nakita kami na isang magandang palasyo. Ayan. So, nagkuha din kami dito ng clip para sa aming TikTok transition. Ayan. So, alam nyo ba na ang kumuha niyan, yung driver mismo, siya nag-offer siya ng, siya magkuha doon sa amin ng, clip. So, after nyan, ay lumabas na kami. So, ito na pala yung time na kailangan ipakita namin yung tickets namin sa gate. Kasi hindi kami papapasukin kung wala kaming ticket. So, kailangan may ticket ka at saka yan, may picture. Tinitingnan talaga nila yung mukha kung ikaw ba talaga ang nasa ticket. Kaya malay mo, baka gamit na pala yung ticket na yan. So, ayan.
papasok na kami niyan, no, sabi ni Kuya na hihintayin daw niya kami sa labas ng Angkor Wat. Tsaka may mga tawag ito parang entry gate kung saan siya mag-wait, tsaka saan kami i-exit later after namin maka-tour. So ayan, excited na kami dito masyado, guys. No, bakit mo ba naman ay makikita mo na yung nasa libro lang. So after nyan, papasok na kami ng Angkor Wat. So wala kang choice kundi walking. Napakalaki talaga ng Angkor Wat. So, mga 200 hectares daw ito, mahigit. So, yan, may mga nakakasalubong kami na mga tourists, no? Sila ay, pauwi na yan sila. Pero mag-jump pa yan sila sa iba na naman na tourist spot. So, kami dito ay papasok pa lang talaga as in. So, kung titingnan mo talaga yung mga puno nila, ang gaganda. Ito na, guys! Oh my gosh! Yung nakikita nyo mismo sa books na Angkor Wat ng Cambodia. Ito na talaga yung real na Angkor Wat. So, tingnan ninyo talaga yung ang kanilang building. Napakalaki. Yan. So, nasa harap pa lang tayo nito. Or nasa gilid lang. So, ayan. So, bawal pala dito, guys, magpalipad ng drone. Sorry. Di namin alam kung bakit, pero may mga tao din naman dito na kumukuha ng mga coverage. So, ayan yung ganun kalaki ang Angkor Wat. Ayan. So, sa labas pa lang yan, makikita mo na yung lawak niya. So, dito kami sa other part ng Angkor Wat. So, dito kami dadaan para makapasok kami doon sa mismong building nila. So, sabi nila, may mga nakaukit daw dito na mga iba-ibang Pila na 100 years, sir. Sculpture nila na sila lang din ang nakakaintindi. So, yung mga history ng kanilang mga ganap dito sa Cambodia. Nakaukit, Tsaka, itong puno na ito ay may mga nakalagay dyan na matagal na pala yan nakatayo. Yan yung punong yan. Yan. So, parang palmera sa atin. So, yan. Ito yung nila, yung entrance ng Angkor Wat building. So, makikita nyo naman, diba? So, all entrance sa kabila ha, kasi makatkat mo dira. Din namin alam kung ano yung proper na tawag dito sa mga ginamit nila na mga bato-bato. Nag-enjoy lang talaga kami dito, guys. So, if ever someday na makapunta kayo dito, i-enjoy nyo talaga yung area kasi miminsan lang kayo makapunta dito. And look at this. So, ito din yung sa gilid ng Angkor Wat. So, may mga puno. So, itong Angkor Wat ay meron siyang mga walls, no? Doon sa parang gubat na yun. May walls doon. As in, walls talaga na nakapaikot. So, ilang hektar na ito. Pero, yung iba, syempre, meron ng mga puno. So, nasarado na yun. So, gumawa na sila ng mga daanan kung saan nakakadaan yung mga tourists. So, ito naman yung other side. So, ito na yung nakapasok na kami. So, ginawan lang nila ng pathway para hindi masira yung kanilang loam. So, ito naman sa mataas na part, sa second floor nila. So, ito yung area kung saan ay may maraming mga sculpture. Oh my gosh. It's really wide. It's amazing. Ito yung mga sculpture na nakaukit doon sa wall nila. So, kung titingnan mo, iba-iba yung mga strokes na ginamit nila, tsaka bawal mo siyang hawakan. So, hanggang doon sa pinakadulo talaga, meron yung mga kwento, kung ano-ano pa. Ito naman yung sa bandang labas, kung saan yung doon banda kanina doon tayo dumaan. So, ito naman yung isang side. So, mini-maintain lang talaga siguro nila dito yung cleanliness, tsaka yung mga damo, syempre, na nila na maintain lang nila para maganda tingnan, tsaka syempre ito yung pangkabuhayan nila doon
No, ito yung tourist spot, ng iisang tourist spot nila. Kumbaga, so kung makikita mo dyan, guys, so di namin alam kung ano yung mga nakaukit dyan. Yan, tingnan mo, may mga iba-ibang mga pieces na nakaukit dyan. So, bawal mo yan siyang hawakan or di kaya. So, these are my shots doon sa Angkor Wat. Ayan. Aura-aura ang peg, aura-aura ang person. So, ayan. So, dami-dami shots dito. Pero hindi ko na isasali kasi para hindi maging mahaba. So, ayan yung papuntang itaas. Ito yung sa labas. Ito naman yung sa other side, sa harap. So, after namin doon sa Angkor Wat, lumabas kami ng mga around 1:30 p.m. So, make sure guys na may mga pagkain kayo na dala habang nag-iikot-ikot kayo sa Angkor Wat kasi may mabilhan naman doon pero mahal. Pero make sure lang talaga may tubig kayo tsaka kahit man lang tinapay or biscuits. So, ayan, papunta na kami ngayon sa second destination namin which is ang Tomb Raider. So, dito daw nag-shoot si Angelina Jolie at saka si Brad Pitt ng kanilang movie noon na trending. So, ito yung area na ito na we are here at the Tomb Nandito Raider. na si Kuya sa bandang outside. So, dyan na, hagdanan dyan kami dadaan ngayon. Papunta doon, papasok. So, by the way guys, meron kasali pa rin ito sa part ng Angkor Wat. May ano yan, may wall yan na malaki. Pero dito, ginawa na lang nila ng wall para sa mga tourist. So, ito na yun guys, yung Tomb Raider na sinasabi nila. So, ito yung area. So, ayan, daming tourists na nagpipicture dito sa puno na ito kasi ilang years na din, 100 years, more than 100 years na daw itong buhay. So, nalalamon na nga niya yung building ng part na ito. Titingnan mo, parang, it's kinda creepy. Creepy yung puno na yan kasi tingnan mo nga, nilamon niya na yung isang building. So, instead, para ginigiba na lang din yung may part na ginigiba na lang. So, wala na kami masyado ditong video, mga photos na lang yung kinuha namin kasi napagod na din kami kakaikot. Tapos, medyo yung humid ng panahon na ito ay sobrang init na, tsaka walang hangin. I don't know what happened, pero ganun talaga yung time na yon, ganun ang namin, yung nafe-feel namin. So, ayan yung inside doon sa may Tomb Raider. So, si Buddha daw yun. Nawala yung ulo niya. Tinanong namin yung isang local bakit nawala ang ulo. So, sabi nila doon ay ninakaw daw. Pati yung mga maliliit na Buddha. So, after doon, mga 1 hour lang ata yung na-spend namin doon ng oras. So, umalis na kaagad kami kasi meron pa kami pupuntahan na naman ng isang tourist pa. So, ito naman this is ay the Bayon Gate. Papunta na kami ngayon sa Bayon Temple. So, ito yung tinatawag nila na Bayon Gate. So, ayan, nakasyada. Kakaiba talaga. So, yan, dadaan ka dito. So, one way lang yan. So, ganun kabongga ang kanilang entrance gate. Ayan, kasali. So, ibig sabihin, yung pupuntahan natin ay kasali pa doon sa isang malaking wall, no? Part pa rin siya ng Angkor Wat, kumbaga. So, ayan yung entrance gate nila. So, tingnan mo yung daanan nila. Sobrang ganda. So, ma-amaze ka na lang talaga dito sa mga, nila, tawag nito, yung mga buildings, yung mga iba-ibang temples. So, ganun kaganda. Kahit mag-stop over ka dito na part, may enjoy mo talaga yung view kasi ang ganda-ganda ng kanilang mga scenery. So, yan, bawal mo yung apakan yung mga dyan, Carving of elephant. lone area kasi nga pinapatubo nila pa yung damo. So, yun, may araw din kasi na parang nasusunog din yung mga damo na yan. Sabi doon ng isang local. Tingnan mo yung mga binubuo nila na temples. So, Grabe itong trip, no? Na-enjoy ko mga na maliliit na bahay ng mga monks. So, na-enjoy Balag talaga DIY namin na. ng bongga-bongga dito. Balag what ay Yung tour guide. scenery ng Cambodia. So, Oh my hindi God, namin it's hamak really akalain na ganito pala talaga Na-amaze ko kaganda yung mga temples nila dito. Tsaka meron pa sila mga pinapreserve na mga bato-bato dito sa mga gilid. Ito yung mga nagiba. Tapos, na na lang nila, tawag nito, binigyan na lang nila ng area kung saan ay doon yan nakatambak yung mga bato-bato. So, sabi ng mga locals dito, noon una ay ang hirap daw ng akyatin dito na part kasi medyo paangat na siya kaunti. Tapos, hindi pa sementado yung road. So, ngayon, kasi sementado na,
So ayan, madali na siyang akyatin at saka marami na din mga tuk-tuk rider na pumupunta dito. So ayan yung isang part. So I guess sabi ni Kuya ay magpapahinga muna kami kasi early kami natapos ng tour doon sa Angkor Wat Sintan doon sa may Tomb Raider. So magpapahinga muna daw kami dito saglit sa isang puno na dito sa may bandang gilid later. So ayan, nai-enjoy ko yung hangin kasi kanina parang ang init-init talaga. So ayan, na-enjoy lang namin yung ang sarap sa feeling kasi pag ganito lang ang way, no? Parang nagjo-joyride lang kayo, yan, nag-i-enjoy ng mga view, yan yung sa may bandang gilid ng lake, yan, may mga ano yan, tawag nito, mga soldier daw yan, so ayan. So, tingnan mo yung gaganda. May mga nag-stop over doon na mga foreigner. Pwede naman kami mag-stop over doon, pero pinili na lang namin na mag-go na lang kasi hinahabol namin yung sunset doon sa bandang itaas. Hindi namin alam kung kaya namin pang akyatin yung bundok na yung sinasabi ni Kuya. Pagkatapos pala namin nagpahinga, ay hinatid na kami ni Kuya dito sa bandang paanan ng bundok kung saan ay aakyat na kami. So, yan yung entrance gate. So, doon sa may kubo, ipapakita mo doon yung iyong gate pass o yung ticket kanina na may picture mo. So, yan. Basahin mo muna yung mga guidelines dyan. So, bawal kang maglakad ng naka-naked or almost naked. So, hindi na kami nakapagkuha ng clip paakyat dito sa part na ito. Pero ito yung makikita mo sa bandang itaas na sa dulo sa bundok na ito. So, yung overlooking na Angkor Wat Temple, plus yung mga deck na makikita mo, yung mga iba-ibang temples doon na dinaanan kanina. And then, pwede kang umakyat doon sa part na kung saan ay makikita mo yung overlooking ng buong area. So, ito na lang yung mga clips na nakuha kasi namin kasi lobat na kami masyado. So, wala na kami choice kundi bubaba na lang. So, pagkababa namin guys, ay pumunta kami dito sa may souvenir shop na may nagtitinda ng buko at saka bumili kami ng buko kasi nauuhaw talaga kami at saka pagod na pagod. Hamakin bumba naman, hindi namin in-expect na ganun pala kataas yung aakyatin namin na part ng bundok na yon. May mga deck doon na kung saan pwede kang magstay for a while at saka magpahinga. Pero maraming lambo kaya bumaba na lang din kami. So ayan, na-enjoy namin yung buko, pagkain ng buko kasi parang lubi na siya. Kumbaga, lubi. Ayan. So medyo manigas-nigas na, no? Ayan. So pagod na pagod talaga kami dito guys. Hindi na namin hinintay yung sunset kasi nga pagod na kami at saka gusto na namin maligo kasi lagkit na kami. So may mga nadaanan pa kami dito na mga park, na mga tourist parang plaza nila kung saan may maraming mga tourist din na mga tao. Yan. May mga tourist spot din. So yan, hindi na kami nagpa-stop over kay Kuya kasi pagod na kami at saka gusto na namin umuwi at saka magpahinga at saka maligo. So hanggang dito na lang guys. See you. Bye-bye sa part 2. Pag-uwi namin papuntang Thailand. Abangan nyo guys kung saan kami dadaan. Kung mag-Aranya Platet pa ba kami or magbabas. Thank you. God bless. Bye-bye. Thanks for watching. Like and subscribe.